What kind of ombudsman are you? May desisyon na hindi mo alam, tas daldal ka ng daldal? Ay naka, ito, tingnan nyo, binawi niya tuloy. Binawi ni Ombudsman Boying Remulla ang plano niyang ipasibak sa pwesto si Senator Joel Villanueva. Kaugnay ito sa dating kaso ng senador sa pork barrel scam. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Kapatid, bakit nagbago ang desisyon ni Remulla? Pali. Jiggy, hindi na raw susulat si Ombudsman Boying Remulla kay Senate President Tito Soto para ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Nakumpirma kasi ni Remulla na binaliktad pala ni dating Ombudsman Samuel Martires ang desisyon sa kaso ni Villanueva noong 2019. Taong 2016 nang ipinag-utos ni nooy Ombudsman Conchita Carpio Morales na i-dismiss si Villanueva dahil sa kasong malversation of funds at falsification of documents kaugnay sa pork barrel scam. Pero gate ni Remulla, tila isinikreto ang pagbasura ni Martires sa kaso dahil hindi umano ito na i-publish. Sa isang pahayag naman, kinumpirma ni dating Ombudsman Samuel Martires na naibasura na nga ang dismissal order laban kay Villanueva noong 2019. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. We were surprised by the decision. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. Nobody... Lumabas lang daw ho siya nung nagsalita na siya. Bayani ka na naman! Gago! Abay, para ka pa lang si si Romualdez gustong maging bayani ang daan at ilaw ng Pilipinas. Grabe kayo talaga, kakaiba kayong gobyerno. Ang hirap nyo talagang tansyahin. Ngayon, ikaw pa ang tama. Ikaw pa yung merong ang masasabi mo, kung hindi kasi ako nagsalita, hindi naman sila aamin. Hindi ka kasi nagre-research. Gago! Ay, sus! was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? At Camila, ano naging reaction dito ni Senador Villanueva? Jiggy, nanindigan si Senator Villanueva na ibinasura na nga ng Ombudsman ang dati niyang kaso na yan. Naglabas pa ng mga resibo si Villanueva, kabilang dyan ang dokumentong nagpapatunay na sa desisyon ng Ombudsman noong July 31, 2019, nakalagay na dismiss ang kanyang kasong malversation of funds and falsification of documents dahil sa kakulangan ng ebidensya. Naka-highlight din na pineke ang kanyang pirma kaugnay ng paratang na maanuman. Alam mo, Villanueva, kung ako sa'yo, magpahiring ka dyan, ipatawag mo itong na to at pagalitan mo dun sa kaepalan niyang hindi man lang nag-research. Oo, pagalitan mo kasi mali yan Buti ka, senador ka. Paano kung medyo mababang opisyal ng gobyerno na hindi makalaban? Ibig sabihin, hindi makadepensa dahil walang makinarya. At least ikaw, pakikinggan ka dahil senador ka pakikinggan ka ng media. Paano naman yung ibang mga gusto lang pagtripan ng administrasyon nato? Kawawa di ba? Inuuna kasi yung pag-iepal bago mag-research Kawawa naman yung mga opisyal ng gobyerno na nagaganyan, di ba? Kawawa Ako, nakakabuwisit Buti na lang talaga, hindi ako opisyal ng gobyerno. Kung opisyal ako ng gobyerno, talagang mabibuwisit sa ganito Yung paggastos sa 10 million pesos niyang pork barrel fund noong siya'y party list congressman pa. Naglabas din ng clearance si Villanueva mula sa Sandigan Bayan kung saan nakasaad na wala siya nakabinbin na kasong kriminal at administratibo hanggang noong Setyembre. At kakasend lamang ito ng opisina ni Villanueva, pinakita rin niya na nagpadala mismo ng sulat ang ombudsman sa Senado noong 2019 para iparating sa kanila dito nga sa pagbalik ng desisyon sa kanyang kaso. Ayon kay Senator Villanueva,
Villanueva, inasahan na nila ang ganitong uri ng harassment. Idedemanda raw niya ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa kanyang dating kaso. Gate naman ni Remulla, walang ginagawang harassment kay Villanueva. Kabilang din si Villanueva sa mga senador na nadadawit sa flood control scandal. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV. Alam mo ko, payo ko lang sa iyo, Remulla. Ang imbestigahan mo yung bakit nasunog yung DPWH. May official bang kasangkot doon? Kasi sabi nila, nababalitaan ko, isang makapangyarihang official daw ang may dahilan nun. Di ko alam kung totoo yun. Pero, yun daw ang sabi Ewan ko. Ikaw na makakaano niya kung imbestigahan mo sana. Ewan ko. Nakakabuisit sa totoo lang. Kasi bakit? Dapat papel na ng ombudsman yan Ano ibig sabihin? Kasi ngayon, kinreate lang yan ng Pangulo. So paano kung involve yung Pangulo? Hindi nyo naman kayang isuspindehin. Wala naman kayo kapangyarihan ganun. Sana may ganung kapangyarihan. Sana may ganung kakayanan. At pangalawa, hindi kayo dapat pwedeng tanggalin ng Pangulo. Dapat kayo ay fixed term. Para hindi kayo natatakot doon sa Pangulong nagposisyon sa inyo. Ganun sana ang konsepto sa ombudsman. Ang problema, pinulitika yung sa ombudsman Kita nyo ngayon, may nakita kayong target ng kaalyado ng Pangulo? Hindi. Lahat ng tinatarget nila ngayon, kaya sunog-sunog sila dahil kasi ang focus nila, banata ng kalaban ng Pangulo, banata ng kalaban ni Romualdez. So, mali-mali na yung desisyon nila. Katulad nito ni Remulla. Kasi nga, mali-mali ang iniisip niya. Parang gusto niyang banatan itong mga nagpangalan kay Panginoon nilang si Romualdez. So, mali-mali ang diskarte. Kasi nga, pinupolitika. Na sana, ombudsman ang gagawa ng ganyang klaseng papel, yung ginagawa ng ICI. Hindi Kaya katawa-tawa kayo Tingnan nyo Ito, ipapakita ko si isyo. Isang matinding halimbawa na pagkalaban, entertainin ng ICI. Ano mo yun? Para bagang bayani sa ICI. Para bagang bayani sa Malacanang. Pero pag ang pumunta at nagsumbong na sa ICI at ang sinusumbong ay ang kaalyado ng Pangulo o di kaya yung kanyang asawa, ang turing na sa kanya kagad kalaban. Akala ko ba independent yung putang inang ICI na yan? Akala ko ba independent yan? Pero pag may lumapit na ang nagsusumbong na tungkol sa asawa ng presidente, ngayon pa lang dinidiscredit nyo na kaagad. Tanginang independent yan. Kagaguhan. Di ba? Tila pagdududa ang naging tugon ng Malacanang sa letter of sentiment na humihiling na investigasyon laban kay First Lady Liza Araneta Marcos. Ang naturang liham ay inihain ng isang pribadong mamamayan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Inhalintulad pa ng palasyo sa isang nuisance candidate ang nagsumite ng liham at iginiit na ito ay pawang hearsay evidence lamang kaya hindi ito bibigyang pansin ng First Lady. Si Crezeline Catarong magbabalita. Minaliit ng Malacanang ang liham na inihain ng isang pribadong mamamayan sa Independent Commission for Infrastructure na humihiling na imbestigahan ang umano'y koneksyon ni First Lady Liza Araneta Marcos kay dating Special Envoy to China Maynard Ngu na una nang nasangkot sa issue ng flood control scam. Sa palace briefing, kinuwestiyon ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang kredibilidad at motibo ng liham na inihalintulad pa niya sa isang nuisance candidate. Tingnan mo Kung na. hindi tayo nagkakamali, ito ay nangangalang John Santander. Para siyang isang nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment. Tingnan mo na kagaguhan din itong statement na ganito, di ba? I mean, even if sabihin na natin, nuisance yan, si Raul yan, kung sino man yan, walang kwenta yan, walang silbi yan, na tao. Kung independent ang isang body
ang isang organisasyon o isang departamento o isang ahensya ng gobyerno, dapat open siya kung ano mang isubmit sa kanya. Hindi nyo kagad tini-turn down. Wala pang isang araw, 2 araw, wala pa isang linggo bago nyo inimbestigahan, tinurn down nyo na. Sana man lang sinabi nyo, pag-aaralan natin ang sinumite ng mga ebidensya at pagka nalaman natin na ito'y merong katotohanan, i-follow up natin ito. Pero kung ito'y pawang pamumulitika lamang, we will dismiss this. Ganun sana Ay, ako na lang kaya maging spokesperson ni Marcos. Siguro 1 million kada araw. Pwede, payag na ako. Baba na 30 million lang kada. Mahirap. Dapat 1 billion. Laki na nanakaw. Laki ng budget ng Pilipinas Hindi, di ba? Kaysa yung ganitong klaseng pronouncement. O, diyan, pinapatunayan ninyo na hindi talaga kayo open. Hindi kayo independent. Sinusuplak nyo na kaagad Paano na ngayon yung mga gustong magsalita? Basta para bagang ang dating nito. Pagkakaalyado ni Marcos, wag na kayo magsalita. Kasi susuplakin lang din kayo. Kung kaalyado ng mga Duterte o malapit sa mga Duterte o inaway si Martin Romualdez, magsalita na kayo. Bayani kayo. That's for sure. Kayo na. Sigurado yan. Pakikinggan namin kayo. Dalhin sa ICI. Tinawag ni Castro ang hakbang na ito bilang hindi naaayon sa mandato ng ICI. Ikaw ang hindi naaayon. Yung ugali mo hindi naaayon sa Malacanang. Hindi naaayon yan. Niya ay nilikha upang mag-imbestiga lamang ng mga maanomalyang flood control at iba pang infrastructure-related issues. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Sa pagsusuri umano ng Malacanang sa nilalaman ng liham at mga kalakip nito, iginiit ni Castro na wala rong malinaw na aligasyon patungkol sa... Eto sabi niya infrastructure. Meron issue dyan tungkol sa infrastructure Yan sa sinumiti na yan Alam mo yun, ang kalokohan talaga Tapos kesyo ngayon daw sinasabi na pinag-aralan na. Ilang araw pa lang, 2 araw. Ang bilis nyo Ang bilis nyo pagkakakampi ninyo, ang bilis ninyong pag-aralan Anomalyang flood control projects na nag-uugnay sa unang ginang. Mismo, ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anomalyang flood control projects na pinasok ang unang ginang. Bukod sa kawalan ng koneksyon sa mandato ng ICI, kinwestiyon din ni Castro ang kredibilidad ng liham na basean niya sa hearsay o sabi-sabi lamang. Alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Pangatlong tanong, siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Giit ng opisyal, tila isang fishing expedition lamang ang pagsusumite ng liham upang siraan ang unang ginang. Sa kabila ng naturang usapin, iginiit ni Castro na nasa kamay na ng ICI kung anong hakbang ang kanilang gagawin. Ibinahagi rin ng Palace Press Officer na sabi ng First Lady ay hindi niya bibigyan ng anumang pansin ang nasabing issue dahil ito anya ay hearsay evidence. Nang tanungin kung paano niya ilalarawan ang ugnayan ng First Lady kay Maynard Ngu, nilinaw ni Castro na walang direktang pahayag ukol dito mula sa unang ginang. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na hindi na nagsisilbi si Maynard Ngu bilang Special Envoy to China for Trade, Investments and Tourism. Simula Agosto 2025, ani Castro, hindi na hawak ni Ngu ang posisyon bilang Special Envoy dahil natapos na ang kanyang termino o na-expire na ang kanyang appointment. Wala namang nabanggit ang palasyo kung sino ang papalit sa pwesto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Cata. Grabe, no? Yan po yung sinasabi natin na talagang itong ICI isang kalokohan. Yan ang katotohanan dyan. Kalokohan. Dahil di naman kayo bukas na talagang imbestigahan ng lahat ng tao. Bukas lang kayo imbestigahan lahat ng kalaban ni Marcos at ni Romualdez. Gago! Yan ang totoo. Buti pa itong SMNI. Bakit mo naman nabanggit SMNI? Yung SMNI Foundation, kahit nakakulong na si Pastor Kibuloy, at kahit kinuha na, yung pinris na yung account niya, lahat ng account nila dun,
Pinris na. Abay, namimigay pa rin ng bigas. Sako-sakong bigas. Hindi lang isang sako, sako-sako. Kasi dalawa yan eh. Oh, sako-sako. Tingnan nyo naman, oh. Ang lupit talaga ng SMNI Foundation, oh. Kaya I'm really happy and I really appreciate ang pagsama ng SMNI sa Banateros at nire-representa ni Boss Dada. Boss Dada, ikaw na lang bahala. Medyo marupok na yung tuhod ko eh. Alam mo naman, ikaw nag-gym ka, yabang-yabang mo sa kaka-gym. Kaya ikaw na bahala dyan. Gym ka ng gym eh. O di yung yabang mo, pagpo-post mo sa social media, pakinabangan natin. No, sama mo si Jay dyan. Isa pang mayabang niyang animal na yan. Basketball ng basketball, akala mo namang hindi mataba. Diba? Ang yabang-yabang. O, di sama mo rin dyan, pagbuhatin mo rin yan nang malaman natin kung maputi ba yung kilikili niya, maitim. Ano kaya ugnayan nun? Gago! Hindi, kasi puro kayabangan eh. Hindi, maraming salamat po sa SMNI at SMNI Foundation. Siyempre kay Pastor Kibuloy. Dahil kahit sa tindi ng pagsubok ng pinagdadaanan ni Pastor Kibuloy at ng buong KOJC ay namimigay at tumutulong. At hindi ho, pag sila'y tumulong, sabi nga extra mile. Nasa Biblia yan eh. Extra mile. Hindi po kulang. Di katulad ng tulong ni Marcos at ng gobyerno nito, putang ina 20 pesos, bebenta pa. Tutulong na nga lang, gusto pang kumita. Ewan ko ba? Nakakabuisit. Kasi Pastor, kung nakamura ako nakakabuisit kasi yung ganun eh. Yung tutulong ka na lang, bebentahan mo pa. Alam mo, utak negosyante yun eh. Yung gusto mo ba tulungan kita? Oh, para matulungan kita. Eto, instead na, ayan, kita mo yan. Instead na Louis Vuitton ang ibebenta ko sa'yo, tutulungan na kita. Mas mababa na lang ibebenta ko sa'yo. Ito na lang, Ray-Ban. Di ba? Binenta mo pa, pero pareho pa rin, binayaran pa rin nila. Eh kung talagang if you care about the eyes of the person na ano ng araw, wag mo nang bentahan. Binebentahan nyo pa eh. O bumili ka ng sunglass. O ito, mamili ka na lang. Ito, mas mura ito. Parang ganun ang ginawa nyo eh. Kaysa napakainin nyo yung mga tao, hindi, ito, mas mura ito. 20 pesos na lang yung bigas. Anak ng tutsang kalabaw yan, oh. O again, maraming salamat po sa mga taga-SMNI at SMNI Foundation, ang KOJC at siyempre si Pastor Kibuloy at siyempre ito si Boss Dadang napakasipag. Palakpakan natin. Sigurado ako pagkatapos niyan kumain ka na naman ng sobrang lupit.